Ang problema or topic natin ngayon is diskurso ng maraming tao. Kilala niyo na si Andrea. Sabi niya, ang hirap maging maganda. Totoo ba ang isang curse ang pagiging maganda? Di natin tanongin si Andrea. Kasi bakit kami yung tinatanong? Problema mo yan. I think yung disadvantage din ng pagiging isang maganda is yung pag-objectify sa'yo ng mga lalaki. Sa experience ko, hindi ko alam kung talagang gusto ba nila akong i-pursue or gusto lang anikin. Hindi ko masyadong problema yung pagiging maganda. Ang problema ko, lagi ako namamanyak. Aside from that, karamihan ng mga lalaki na naging kaibigan ko, dumadating sa point na nai-in love. So, Faith, ang tanong ko, si Buboy ba ito? Iniintay ko lang siya na na magtanong. Total, umamin ka. Ako aamin din ako. Ayan mo! Hindi ko to in-expect. Nagsimula kami sa usapang ganda, biglang naging Valentine show na. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Parang wag na muna siguro ituloy ito kasi may nararamdaman si Madam Char. Okay ka lang ba? Ano, may pinagdadaanan lang talaga ako, Buboy. Medyo hindi ko ma-share. Guys, bakit ano ba nangyari sa'yo? Hirap na ako, Buboy. Bakit nga? Ano ba? Ano ba? Masyado akong maganda. Pagod na ako sa pagiging maganda. It's a curse. Pagod saan? O, ikaw din mukha kang pagod. Or mukha kang haggard. Hindi totoo. Bakit ka Masaya ako haggard? ngayon. Hindi, okay lang eh, Madam Chair. Ano ka ba? Alam mo, ang mahalaga ngayon, isipin mo na hindi ka nag-iisa, no? Ganyan din naman ang mga gwapo. Problema ko rin yan. Okay, tama na. Sinasabi ko. Session adjourned! Isang kalokohan to! Ano nangyayari dito? Hala! Ayaw maniwala nung guest namin na maganda at gwapo kami. So pagbigyan na po natin. Ladies and gentlemen, palakpakan natin Herlyn Budol and Faith Da Silva! Welcome to your honor, ladies. Ay, hello po. Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Your honor, Napakaganda niyo second honor. talagang dalawa. Pero usog po. Pero usog. Baka di umabot sa bahay to. Grabe naman. Ito pala ang ganda na uusog pala talaga. Oo, Dapat lalo yung mabaliin. akin. Ay, Oo. Oo. Ano ka ba, punso? Yung bawal batiin. Ano ba yun? Pag binati mo, may magaganap. Hirap nung, hirap. Nung ganito na maganda tayo. So, makatawa naman yung play. Na-offend ako. Uy, I love you, Ate respeto Chu. namin to, Madam Chair ko to. oh, hindi Na-offend Madam ako. Chair ko din yan. Actually, sa sobrang ganda nga ni Ate Tuesday, yung mga, meron akong nakita sa gilid eh. Uy, wag ka maingay. Stop it! Wala bang sinasabi si Ate Tuesday, nakangiti na. In fairness, May number one ang cute fan. din ha, sabi nyo. Stop na. Go to the car muna. Parang alaga. Stop it. Stay. Kasi huwag nyo nga akong tuksin na nagugulumihanan na tuloy yung mga tao. Meron po kasi akong ano. Wag na. Pero mabalik tayo sa inyo. Kayo talaga iniikot niyo yung Back to corner. you. Kaya namin kayo naimbitahan kasi alam namin kayo yung the best na resource persons para kausapin tungkol dito sa topic na to. Kasi kung nararamdaman nyo na kanina ko pa sinisingit, ang problema or topic natin ngayon is diskurso ng maraming tao. Ano to? Ano yun? Ngayon. Ano Dahil kay, kilala nyo na, si Andrea. Oh. Sabi niya, ang hirap maging maganda. So gusto namin ngayong malaman, totoo ba ang isang curse ang pagiging maganda? Ikaw. Ako ba? Gusto mo simulan ko? I think Sige. it's a blessing and a curse. Sige, Both. elaborate. Wow. Oo, both siya. Kasi marami siyang advantages and disadvantages. Magsisimula ako siguro sa advantage. When it comes to beauty, marami tayong, ako personally, I can only speak for myself. Kumbaga naniniwala ako sa beauty privilege. Oh, tama. Diba? Anong Hindi- yung privilege? ano ba? Pribilehiyo. Yung Hindi, pribilehiyo. pribilehiyo, parang ganun. Or sumpa. Kumbaga, to elaborate. Sorry kasi bago tayo magsimula, sumpa ka Kaya na nga, muna, bakit di may ba? sumpa Sabi ko agad? doon, no, binasa Mabilis ko. ma-trigger. Sumpa. Sumpa agad eh. Mabilis matrigger. Sorry. Oo, pribilehiyo. Ibig sabihin, may mga Yes. nakukuha siya sa Oo. pagiging maganda. Simulan natin siguro sa public transportation. Dati sa mga jeepney, mas mapapasakay ka. Uy, ganda-ganda, sige, singit ka na lang dito.
O kaya minsan di ka pa pinagbabayad. Or kunwari, pag nasa mall ako, hingi ako ng tulong sa isang clerk, ganun. Tapos sasamahan pa talaga ako hanggang sa kung saan ako pupunta. Ay, may pa-tour guide. Ganon, oo. Ganon. Tapos, actually marami pang iba. Advantage din pag kumukuha ka siguro sa trabaho. Kung paano mo ipe-present yung sarili mo, mas Totoo. madali kang ibebenta. Pag hindi ka masyadong mature, puno na po yung mga empleyado. Oo, alam mo, kasama yan sa requirements. Alam mo, sinasabi Oo. lang nila, with pleasing Personality. personality. Eme-eme lang yun. Oo, Huwag tayo eme-eme. Pero meron pa ako magpapaniwala. narinig yung isa, pag nakasakay, di ba? Sa jeepney, Sa jeepney. ako pinapasakay ako, pero pinapakandong na lang din ako sa driver. Bakit naman Sa ganun? driver mismo, Pa-abuse no? na yun, papunta na ng abuse. Eme lang. O bakit ganun ang tingin mo, Wala na, Buboy? gusto kong maging driver. Uy! Charis, may Charis. nanonood. Bago lumawig ang ating pag-uusap tungkol sa kagandahan, manumpa muna kayo kasi Ay. baka etros-etrosin nyo lang kami kasi ang magaganda. Speaking of sa Etrosera. Bicol, Katulad sinabi ko, manumpa, sumpa muna. Ayun, yun naman pala yun. Yun eh. Oo. Itaas nyo po ang inyong kanang kilay. Oh, kilay. Ayan. Herlin kanan. Ayan. Kanan. Kanan, Herlin. Ayan. Yan, yan. Pareho silang hindi alam. Diyos ko, maganda lang. Hindi kaya nga ginaganito ko. Hindi alam yung Ano paano ba yung kaya right? mo? Ano ba yung left? Parang... Okay. Yan ang panunumpa natin. Ito po ang Pwede susundan left na ninyo. lang Ang ako. sasabihin nyo lang po, I swear or I do. Okay po. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth, so help yourselves? I swear. Ano ba? Opo. Oh, Ay, pwede yan. oo. Pwede yan. Correct. Gusto ko yung unsure ka na totoong unsure ka. Yung iba kasi joke, pero si Harley naramdaman kong nagulumihanan siya. Medyo parang mabilis parang umorder ako sa Starbucks Pag pupunta ako sa Starbucks, parang sasagot ko lang Java chips po. May default answer Diba? ka. Oo, parmatic yun. Dine in o take out. Salamat po. Ganun ako, tagal ko natutunan yan. Tagal kong pumila, tapos hirap na hirap ako, parang may quiz na pupuntahan. Ganun. Kailangan mong mag-isip pa. O order lang ako, pero nag-iisip nyo pa ako. Oo. Parang ganun. Kaya ayoko Early, ng Starbucks. kanina binabati kita na ang ganda mo, tapos medyo hesitant ka na, sabi niya, wag ako, mauusog ako, wag ako. Parang, Oo. bakit ba? Pera usog. Oo, bakit meron kang parang ganong reaction pag Siyempre. tinatawag kang maganda ng mga tao? Siyempre, nauna kasi sa akin yung pambubuli ng mga tao. Naumpisahan ko, parang step by step. Nag-grade 1 muna ako bago ako nag-college talaga. Kung paano ako gumanda. Siyempre, trinabaho, pinag-aralan. Talagang parang... Kumbaga, inalagaan ko yung natutunan kong alagaan yung sarili ko. Natuto ko sa lahat ng mga pambabasyake, no? Ang bampangit mo naman. Wow, coming from you. Pwede. Nabiblip yan. Parang promise ka. So parang ako, para patunayan sa kanila, gusto ko manggaling sa akin na tama ka naman, pero kailangan nating mag-extra effort ba, ganun. Kumbaga, kung may nakikita kayong pangit sa akin, okay lang yon. Pangit ka rin naman. It's a tie. Oo, it's a tie. Kumbaga, trabahuin mo kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa'yo, mag-thank you ka pa. Kasi parang, kaya ko pa palang i-improve yung sarili ko. Natuturuan nila ako. That's why, maraming salamat sa inyo. Alam mo, malaking porsyento ng ganda mo, Harleen, is yung napaka-confident mo sa sarili mo. Tapos hindi unapologetic yung personality niya, di ba? Eto, bala kayo, rock and roll. Hindi ko alam kung lasing ka o normal talaga ito. Kahapon, medyo nakainom ako. Kasi parang hindi ako makatulog nagtimpla lang ako. Okay. Yes. Gin pom. Lalo kinanaw niya. Oo. Isang sachet, O, isang pero okay, bote. masarap din yun. Mura pa. Oo, bagsak talaga. Sabi ko, yung melatonin, hindi tumatalab. Oo. Sabi ko talaga, mag-gin nga ako. Nasashock si Faith sa'yo. Hindi, isa sa sabi mga niya, ano pwede may- naman blip-blip Pwede, Kasi pwede. Isa sa tropa-tropa lang mga naman. secret mo yan na nagpapaganda lalo rin sa'yo. Hindi Baga ba? wala ka kinakatukot anong inumin mo. Hindi na, may amoebiasis nga ako, nagtatay nga ako eh. Pang-apat, di ba Sir Eric? Asa ka na? Pang-apat na tayo ko na ngayon, di ba bago tayo umalis, ang tai ako. Feeling ko dahil dun sa kasi ang dami ko hinalo din dun sa tinimpla ko. Sabi nung kumakain, no? Ano ba yan? Uy, mahirap magkaroon ng ganun, kaya title holder ako sa usapang tae, puwet. Mahapdi siya, mahapdi, masakit. Nadugo pa nga ni. Oo.
Anong probinsya mo? Bakit nga nani? May ganun ka? Ano, sa Rizal Rizal. siya. Kapitbahay namin, mga Batangas, kaya parang may punto na dadaanan ba ganyan. No, pagkakwentuhan mo to si Herlin, bang ganda May niya, no? tigas. May tigas siyang ganyan, magsalita Banggandahan talaga. eh. Bang gandaan eh. Sige, back to Ayan. you. Kung tinitignan ko kayo, parang wala silang problema, no? Pero hindi naman yun totoo. Hindi. Lahat naman ng tao may problema. Pero Totoo. pag maganda ka, ano ba talaga yung problema? Kasi sabi ni Andrea, may problema daw ang magaganda. Ano bang problema? Ba't di natin Madami. tanongin si Andrea? Oo nga. Andrea, PPM kita, reply mo ako para masabi ko dito sa sa Your Honor. Kasi bakit kami yung tinatanong? Problema mo yan. Hindi, pero alam mo, problema Dami yan ng na. maraming tao talaga, especially ng mga kababaihan. Kasi ang taas ng standards ngayon. Yes. Siguro nung mga bata kasi tayo, I mean, dumating tayo sa phase pa ng mga Jejemon tayo, hindi masyado nag-ayos kasi may mga parang pulbo pa dito. Sa O pa, mga ganyan-ganyan ang mga itsura namin. Parang chikana, kirat na ewan na hindi mo maintindihan. Na ine-edit mo lang naman yung picture na yun sa computer shop na maasim yung headphones, di ba? So totoo lang. Pero ngayon, yung mga teenagers, makikita mo sila gawang-gawa, ayos na ayos sila. I think Marunong it's na. also because of social media na yung pressure ng society for you to look a certain way. But aside from that, I think yung disadvantage din ng pagiging isang maganda is yung pag-objectify sa'yo ng mga lalaki. I think karamihan sa sa experience ko, hindi ko alam kung talagang gusto ba nila akong i-pursue or gusto lang anikin. Alam mo yun? True, kasi may looks na parang At saka pambenta. syempre siguro din sa namin, sa imaging namin na sexy kami, ganito ganyan. So ang thinking nila is yung respeto kumbaga medyo nawawala kasi nga na-objectify ka. Oo, pwede ring na sobrang naa-amaze na imbis na unahin ang respeto, kailangan they get a piece na of you. agad, 'di ba? Oo. Ano na sila, hindi na talaga mapigilan. Pero I think aside from that, ako isa pa to sa disadvantage sa akin when it comes to male friendships. Ayan. Oo, karamihan ng mga lalaki na naging kaibigan ko, dumadating sa point na nai-in love. Ay, ang Ikaw, hirap. gusto mo lang naman ng friendship, di ba? Oo. So parang hindi mo talaga alam kung bakit nai-in love sila. So pag dumating na yung point na iba na yung tingin sa'yo ng lalaki. Exit ka na. Oo. Paano mo Ma. sinasabi yun? Paano mo sinasabi yun ngayon? Bakit interesado ka? Isa ka ba sa mga lalaking ito? Ha? Hindi. Nagtatanong lang. Vice Chair. Nagtatanong lang ako. Hindi ako, siguro hindi ko na sinasabi, hindi na para magkaroon tayo ng conversation about it. Kasi nawala na yung ko sa'yo eh. Nawala na yung thinking ko na pure yung intention mo sa akin. Nasira Kasi yung akala ko trust. friendship lang pala yung gusto mo. Pero underlying, meron palang parang may iba kang intention na hindi naman friendship lang. Nilinaw mo naman, kaibigan lang. Oo, ganun. Yun, siguro yung mga disadvantage para sa akin. Oo. So, Faith, ang tanong ko, si Buboy ba ito? O, hindi ah. Totoo ako. Isa sa mga what if ko nga Oy, siya. ba't wala? No! Totga mo siya, Totga. Hindi, talaga. Alam mo, kahit ganito na mo ako, mayayain din ako. Talagang sinasabi ko, what if kung nag-jump ako nun? Wow, Ay, bakit nag-jump. hindi ka nag-jump? Di ba? Ay, hinahamon ka. Ba't di ka nag-jump? Ngayon wala na, may jowa ka na. Ay, nako. Basta nirespeto ko kung ano meron tayo. I respect you, Oo. Buboy. Siyempre, nirespeto Parang kita, kailangan kong umusog. Magtabi na kayo. Ang Madam lagkit Chair, eh. Madam Chair. Ang lagkit Hindi eh. kasi sobrang saya talaga. Alam mo, sa mga yung sinasabi mo na in love sa'yo, alam mo kung bakit? Kasi in love ka talaga. Yun, totoo yun. Totoo yun, nabubulol na. Naliligaw ka ba o nag-host tayo dito? Linawin ko lang ha. Show Host to, nga hindi to pala. courtship. Sorry. Eileen, meron na ba Oo. sa'yong nang ganon? Like, nabastos ka kasi dahil sa itsura mo. Ay, ang ganda nito. Ano? Tapos nabastos Hindi ka. kasi ako, hindi naman ako bangganda talaga. Nasa Ano? kalagit Sino may sabi? Maganda ka. Ang ganda mo, babe. Nasa siguro na kalagit na. Ingitera yun? May nagsabi sa akin, bang rami na rin naman nila, nasabi, ito si Erlyn, no, parang di naman maganda, pero dating, no, parang meron eh. Kasi akala nila na parang nakikita nila kasi sa TV na hubadere yung outfitan ko, sa social media ko, pero sa totoong buhay, mga suotan ko gangsteran pa rin hanggang ngayon. Gusto ko yung malalaki yung damit, malalaki yung pants. So parang hindi ko masyadong problema yung pagiging maganda. Ang problema ko, lagi ako namamanya kasi akala nila yung personality ko sa nakikita nila, ganun din ako sa totoong buhay. Okay. So parang ang atake nila sa akin na, pwede to. Kakarating ko to. Parang,
Ganun yung parang first impression nila sa akin, parang pang-dabesan to, ganyan. Pero hindi talaga. Kasi yung galawan ko, talagang parang, dati nga akala ko tomboy ako. Boyish. May pagka-boyish din kasi si Erlyn. Tsaka yung nagsalita ba niya, si Foreman ba yan? Si Foreman? Sino Foreman? Yung kasi kakarating. Grabe naman yung word na kakarating. Sino nga si Foreman? Basta, si Foreman. Bakit parang galit ka kay Boboy? Ang layo ng Foreman. Alam mo, ganyan. Hindi niya kasi nainom yung gamot niya. Tapos Si Foreman, litong-lito na nga kung ano yung sasagot ko. Alam mo, yun yung hindi masyadong masakit eh. Kapag sa akin nang galing ng bobo to eh, kasi it's a tie. So parang, hey classmate, welcome back. O hindi, matalino Welcome to ka. the Ano ka ba? club. Oy, oo, matalino Matalino yan, ka. si Siguro sa Erlyn. ibang paraan. Pero kasi parang umay na rin ako sa pambabash ng tao na sinasabi nila sa akin na, maganda lang yan, may itsura lang yan, pero bobo. Grabe. Ano naman? Kasi ang bobo para sa akin, willing to learn. Kasi ako, personality ko talaga, napag-aralan ko na yung sarili ko eh. Sinabi ko na parang hindi ako ganun kabobo. Sakto lang. Late bloomer lang ako. Kasi yun yung mga bagay na hindi ko napagdaanan ng bata ako eh. Na parang, pwede pala yun. May Yes. ganito pala. Ganun. Tsaka hindi natatapos ang learning. Totoo. Yes. No, kahit Yes. ang buhay tayo, lagi tayo natututo Oo. araw-araw. Kaya parang ang daming bubong-bubo sa akin. Tanga, bobo ka din. May mga bagay ka na hindi, may mga alam ka na hindi ko alam, pero may mga alam ako na hindi mo rin alam. Yes. Yun. Oh, it's a tie. Nakakatakot makasama sa Rumble ko si Erlyn. Pagkakalo ako. Hindi, pero Rumble dati starter ano, to. Basta kakampi mo siya, goods basta ka, kakampi ko goods siya, ka. pwede. ayun nga akala nila din nambubuli ako. Ako starter nung high school ako hanggang college. Sabi ko, tanga hindi ako matapang. Hindi, malaki lang ako pero soft-hearted ako. Wow, paano ulit yung soft-hearted ako? 1 is enough, 2 is too much, be alert, limited only. Gabi kayo. O, alam mo, natutuwa ako pag maganda na yung babae tapos may laman din yung gitna ng isip. Oo. Don't say na bobo ka, Herlyn. Kung gusto mo, sabihin mo na lang na I have still a lot to learn. Meron tama yung sinabi mo. Don't say that kasi maganda ka at may utak ka kung hindi mo alam. Oo, may utak ka talaga. Tsaka nag-aaral pa rin naman po ako hanggang ngayon. Kumbaga, Okay, that's minamaster ko yung mga bagay na mahina po sa akin. Totoo yan, alam mo, Very good. ako, testament ako dito. Kasi si Herlyn, parang kasi yung mga karamihan ng mga Pilipino ang thinking nila na pag matalino ka, kailangan magaling ka mag-Ingles. Kailangan, 'di ba, articulate ka pa nagsasalita ka. Pero hindi nila naiisip na yung pagsasalita ng Tagalog, yung malalim at buo, yung storya, pagiging matalino din yun. Yes. Pero si Herlyn, she tries her best. Alam niyo ba, meron siyang notebook. May Meron siyang notebook, siya. tapos nagtatanong siya sa akin, ano yung ang English word na pwede kong gamitin or English phrase na pwede kong gamitin para sa susunod. Kaya I think maganda din nakasama niya si Kevin tsaka si Tony sa Binibining Marikit kasi natututo din siya mag-English. Tapos sila natututong mag-Tagalog because of her. Ayun nga, ayun pa, tama ka na sinabi mo. Salamat, Pete. Pinasok, binibining marikit nga po, Monday to Friday. Yeah. Monday to Saturday. Thank you. Ayan, manood po kayo, Binibining Marikit. Monday hanggang Sabado po yan 2:30 pagkatapos sa showtime. Tapos, ayun na nga. Yung parang sabi ko, doon ko natutunan na parang, hindi pala ako nag-iisang bobo. Lahat pala tayo bobo. Kasi nga, ang bobo is willing to learn. Tingnan mo sila, puro English lang ng English. Pero hindi nila alam yung salitang Pilipino na kung saan talagang nasa Pilipinas tayo. Malamang mag-Tagalog tayo. So ako, nagtatanong ako sa kanila ng English. Sila, nagtatanong sa akin ng Tagalog. So ako, may naaambag ako sa buhay nila. May naaambag sila sa akin. So Yes. parang, sure. Hindi pa tapos ang laban, Oo. di po ba? Totoo. Habang may buhay, natututo tayo, Tama yan. nag-grow, at nag-i-improve. Exactly. Ayan. And speaking of improvement, gusto ko lang itong tanungin kasi interesante itong topic na to para sa akin. Sabi nila meron daw tinatawag na ugly duckling syndrome. Actually, naranasan ko rin ito. syndrome? Kung alam mo yung kwento ng ugly duckling, siya lang yung bukod tanging sisiw na bibe na hindi maganda sa lahat ng mga kapatid niya. Up until such time na lumaki sila, siya pala yung naging swan at pinakamaganda. So parang later in life, gumanda itong nire-representa nitong ugly duckling. So ang ugly duckling syndrome daw is nung kabataan mo medyo yun, hindi ka pa sure
posture, sa forma, sa look, sa pag-project ng sarili. Pero ngayon, yung The New Herlene Budol 2025 edition ay talagang super ganda. So, nung napakaganda mo na ba, nag-iba sila, lumambot ba, bumait ba? Di rin naman, mas lalo nga silang sumama eh. Paano? Siyempre, may mga tao kasi na parang kayo nalalamangan. Parang, bakit Pag-usapan. parang, di ba, parang sinasabi nila, pangit. Nung nag-effort ka na May ginawa ka. na gawin yung mga bagay Oo. na gusto nilang maging ma-improve sa'yo. Oo. Nung ginawa mo yung mga bagay na yun, may nasasabi pa rin. Kaya kahit anong maging itsura mo, kahit mapataba ka, mapamaitim ka, maputi ka, kahit anong gawin mo, kahit anong pagpiplis mo sa tao, may masasabi at masasabi. Ang natutunan ko dito, mawalan ka na lang ng pake. Oo. Mawalan ka ng Perfecto. pake. Totoo Sundin yan. mo kung ano yung nasa puso mo. Kasi Perfect. yun ka eh. Kumbaga, i-motivate mo, ma-inspire ka sa taong gusto mong nilulook up mo. Diba? Kasi hindi dahil sa sinasabi nila, kundi dahil gusto mo rin ma-improve yung sarili mo. Yes. Nagamitin mo For lang. you. Yes, for yourself. Kasi hindi lang dahil, kasi sabi ni ganito eh. Pero ako, tinitake ko yun. Diba sabi ko nga kanila, nagpapasalamat ako kasi nabigyan nila ako ng idea. Pero hindi ako nagpapa-apekto sa kung ano yung sinasabi nila. Ginamit ko yung mga negative pointers nila sa akin para mas mapaganda yung maging positive pa rin. Kasi lahat ng negative sa buhay ko, tinuturn ko as positive. Wow. O, diba? Yung mga bato na inano nila sa'yo, ipinukol Gumagano nila ako. sa'yo. Ayan. Sinalo ni Pak, Herlene. pak, pak. Sinalo-salo niya lahat tapos ginawa niyang bundok at dun siya tumayo. Inangat niya ang sarili Yes. niya. Kinsa ka. O, diba? O, na-mention na to ni Faith na daanan na bahagya. Sabi niya, ang isa sa disadvantage ng magiging maganda is nahihirapang makahanap ng kaibigan. Yes. Siguro subtext din yung kaya mahirap maghanap ng kaibigan, madaming naiinggit. Tama? Yun, totoo din yan. Oo. Paano Kasi pati naiinggit sa mga mga ano sa'yo? babae kasi parang yung iba may competition eh. Na lalo na siguro within the industry na hindi naman natin gusto pero dahil din sa pagkukumpara ng mga tao sa paligid mo, nafe-feed siguro yung mind nila into thinking na ay, kakumpetensya ko to. Oo. Parang ganun. Dun din nanggagaling siguro yung inggit. Kasi karamihan naman sa atin, we want something that we don't have. Kumbaga, hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na sa atin na or nasa sarili na natin because tingin tayo ng tingin sa paligid Iba, natin. Kaya nga 'di ba, dapat maging horse lang tayo, dapat diretso ang Nakatapahoho. tingin. Oo, ganito lang. Mag-focus tayo sa mga bagay. Katulad nga sinabi ni Herlene na when we try to Wala ko sinabi English accept Ini-interpret niya interpret lang yun. Oo. I mean, like, yung pag-i-improve natin bilang isang tao, hindi dapat talaga siya for other people but for us. Alam mo, nakakaano dyan, nakakasad. Sa mga boys, walang kumparahan na ganyan. Sa ating mga kapwa girls, Oo, meron tayong eh. ganito. Hindi ko din gusto yung ganong culture. Totoo. Meron nga ako nabasa, I don't know kung nabasa nyo rin to. Sa Reddit din ata, sabing ganon, nung girl, oh my God, I'm gonna dress up real nice because all you boys are going to ridicule what I'm wearing if I don't do it right. Tapos may boy na sumagot. Kunyari, boy Ano sabi? one, I'm so sorry to break it to you, but boys don't care. It's actually the other girls who will care more than us. Exactly. So, totoo, kapwa mo pa babae. Ang masasabi, ba yan? Di naman kagandahan, pakaarte. Ba yan? Di naman matangkad kung sinong umano. Mga ganon. Totoo. Ano Yung lang, ha? pinakamasakit na nasabi sa inyo ng babae, paano ba? Ako malandi. Ha? Borkit maganda ka, Hindi, malandi ka pero na? kasi totoo yun. Hindi. Kaya ako nasaktan kasi parang, uy, paano niya nalaman? Secret lang yun eh. Paano ba yun? Ay, okay. Oo, Malandi ka? Yes. Doon mo dapat matututunan na parang palaging walang tao na magkakapareha. Yun na nga, yung accepting each other's, ay, sorry, B! Sakit. Sorry. May pillow po si Sorry. Herlene. Yung pag-accept natin sa differences ng isa't isa, I think kaya yung, ito din yung take ko when it comes to pag-enhance ng sariling kagandahan. I think bago ka siguro dumating sa point na gagawin mo na talaga siya, kailangan mo munang i-control siguro yung mga isip mo at i-appreciate kung ano yung meron ka. Na ang hirap din kasi ngayon, parang feeling ko yung iba,
parang yung mga magbabarkada, magkakamukha na lang din sila. Mm. Parang ganun yung nakikita ko. And ako, wala akong problema sa kanila, di ba? Kasi dun ka masaya. Pero hanggat kaya mong baguhin siguro sa mindset mo, Mhm. parang yun muna. Pero kung hindi talaga, dahil nga may mga certain jobs, may mga certain trabaho na merong standards, then dun mo siya i-go. Parang dun ako nanggagaling. Meron kasi ako nabasa na parang Arlene. medyo hindi naman siya bastos pero ang usabi private part ng babae. Nabasa ko na parang ang private part ng babae hindi pare-parehas. Oo, hindi As in, talaga. As in, talagang walang eksaktong magkamukhang Parang pek-pek. fingerprint nga daw siya eh. Oo. Parang super unique per girl. Apo. Si Oo, Buboy. parang fingerprint. Hindi, Next girl time, things. pagka magboboto kayo, yun ang gagamitin. Uupo na kami sa balota. Gagana. Kasi kunyari, sorry po, sira-sira po yung fingerprint ko kasi nagsaka po ako kanina. Okay lang, upuan mo itong balota. Hindi, totoo Ganun yun. siya ka-unique. Doon ko na-realize din na walang tao magkakapareha. Oo. Na parang wala ka dapat ikainggitan. Kasi yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, may mga bagay na meron sila na wala ka. Pero meron ka na wala rin sila. Totoo. So parang be thankful and grateful sa lahat ng nangyayari sa mundo. Magpasalamat ka na lang, walang inggitan. Kasi nakakamatay ang inggit. Totoo yan. Yes. At saka, ano ba yung kinaiinggitan? Ano ba kasi yan, may isa lang bang standard ng beauty? Isa lang ba yung molde na yan na pag sinabing maganda, pasok ka dapat sa kahon na yon, pag wala ka doon, hindi ka na maganda. Ano ba yung ano? I think eto- nasa kultura din at Oh, sa eto mga na. pinagdaanan din ano talaga ba natin. para sa akin din ano ba standard ng pagiging maganda? Ito nga, sabi daw nila sa kulturang Pilipino, meron tayong parang 5 na laging Maputi. nandun. Gusto nila maputi. Maputi, Sexy. makinis, sexy, or payat. Mas specific yung payat eh. Kaya. Kasi sexy can be so many things. Yes, pero voluptuous. payat, ganyan, sabi curvy. daw. And then, matangos ang ilong. And lastly, medyo youthful or kabataan. Oo, Oh. medyo bagets ang itsura. Agree ba kayo na dapat nandito tayo sa kahon ng beauty na to? Agree ba Kahon kayo? nyo lang yan. Hindi ako kasama dyan. hindi ako mapanghusgang tao. Ako ma-appreciate ako kasi parang, ay, gagi, ang ganda niya, ang sexy niya. Parang alam mo yung parang, kasi naranasan ko nga na parang nahuhusgahan ako sa mga bagay na meron ako sa katawan ko, sa itsura ko. Alam mo ba, pag dinayo tayo sa ibang bansa, kaya nga Aim High Pinay, isang kababayan na naman po natin ang nakaangat-angat sa buhay dahil napakabenta natin sa mga apam. Totoo yan. Pag Truth. itong itsura natin mga Pinoy, dinayo mo sa ibang bansa, baka superstar tayo doon. Di ba? Totoo Oo. naman. Simulan natin yung sa ibang bansa, total na mention mo, yung kaputian. Sila nga nagpupunta sila dito. Para Tapos magpatan. super Magpatan, pilad. yes. Tapos pag nakikita nila tayo, gulat na gulat sila. You're so beautiful. Oo. Tapos pag kulay barnis din. yung sinasabihan na. Pero hindi ko sinasabing pangit yun ha. Oo. Kasi sila, sa mata nila, ang ganda nun. Tayo hindi. Parang pag hindi maputi ang tao, na-associate sa kahirapan. Na-associate sa, walang pambili ng mga ganito-ganyang pampaganda. Walang budget. Wala pang gluta. Pero ate, feeling ko din kasi colonial mentality. Correct. Ano na naman yung colonial? Oo. Hindi kasi nasakop tayo ng Cologne? mga, hindi, gaga. Hindi, iba. Hindi ka gaga. Naging gaga Dapat ka tuloy. mabango ko na lang? Ganon? Kanina hipon ka lang, ngayong gaga ka na. nasakop tayo ng mga Amerikano, di ba? So, syempre yung mga sumakop sa'yo, yun yung tingin mo Isa na. ka rin gaga. Spanish muna bago yung Amerikano. Nasa Amerika na ako, white kasi sabi mo sorry. eh. Pasensya na. Oo. Order. Madam Chair yan, Madam Chair. Ay, sorry, Madam Chair. Pumapalag sa Pasensya na Madam po, Chair. Madam Security. Chair. Alabas. Okay po, okay lang. Sorry po, Madam Chair. Oh, so, Hindi, yun nga naka-offer kasi tayo. feeling natin, mataas sila sa atin. So, yun yung gusto nating abutin. Parang superior para sa atin ng maputi. Ganon. Oo. So, it's all in the mind. Ibig sabihin, Oo. alter your perspective. Isipin nyo na lang na yung iba nga gusto to, bakit ko to ikinakahiya? Yes. Tsaka magawa ka na lang ng sarili mong standard kung hindi ka kasali doon sa mga standard ng sinasabi ng Saka ang ibang sarap tao. nga yun, di ba? Na unique ka, pero gusto ka ng mga tao. Yes. Naiiba ka sa lahat. Tsaka I think, yung mga qualities na yan, hindi siya importante. As long as may confidence ka Yan. sa kung paano mo hinaharap ang buhay, Tsaka, sa kung paano mo hinahandle yung sarili mo, I think panalo ka dun. Kasama Yun lang sa yun. ganda yon. Tsaka ito Oo. lang wala bonus lang yung mga physical na meron tayong lahat dito. Maging maganda lang yung ugali mo. Yes! Perfect ka para sa amin Yun lahat. ang mas nakakaganda.
Perfect. Yung ano, kung I paano ka agree. makisama, kung paano yung attitude, yung family-oriented ka ba. Ang ganda kasi lumilipas, kumukupas. Pero ang Yes. kaugalian, ayun yung maalala sa'yo. Pag namatay ka, sasabihin na, mapakabait niyan. Anong mabuting puso niyang batang yan. Kaso, Eh kung maganda ka, Oo. tapos pangit yung ugali, deserve niya yan. Deserve niyang mamatay ka agad. Usapang burol na ito. Oo. Para tayo sa usapan. Yung gusto mo yung parang, Ganito pa naman yung kasuotan ko, yung alaala ng mga yun. Di ba ganito yung nilakabit ko doon? di ba, gets mo, Madam Mga Chair? ribbon. Na parang kailangan mo pa bang i-please yung mga tao dahil sa itsura na meron ka? Oo. I-please mo sila dahil maganda yung ugali mong pinapakita sa kanila. Totoo yan. Tagay mo na nga. Cheers. Sobrang daming premium eh. Ang dami premium eh. What's up? Ang ganda ng mga sinabi nyo, girls, kasi natutuwa ako na yung standard of beauty na meron yung Pilipinas, binabasag natin, or na ang mga Pilipino, yung kaisipang ganun. Pero hindi lang physical actually ang standard natin ng kagandahan at kagalingan ng babae. Pati yung non-physical, pagka hindi ka mahiyain, Yes. hindi ka soft-spoken, hindi ka yung mapagtimpi, yung namali ka na pero hindi ka pa rin Totoo umaangal, yan. baw ka lang ng Eto, baw. masingit ko lang Oo. as a beauty queen, Yes. naranasan Go ko ahead. yan. Go, Herlin. Go ahead, Mars. Naranasan ko yan. Kasi ako ang sinasabi nila na not typical beauty queen na sumali dito sa Pilipinas na parang, bakit ka sumali? Hindi naman ikaw yung gusto naming standard ng pagiging queen dito sa Pilipinas. Hindi ka para magrepresenta ng Pilipinas kasi ganyan yung ugali mo. Dahil ganyan ka magsalita. Dahil hindi ka matalino. Dahil hindi ka maganda. Dahil hindi ka perfect. Grabe. Kasi ang standard ng pagiging beauty queen, i-judge ka nila hanggang sa pinakahinlalaki mo sa talampakan hanggang sa anit mo. Sino ba itong mga perfect na Oo to nga. na nagsasabi? Kala mo mga lahat na lang ng ka-perfect. hindi, no? Sinabi. Totoo yun, Grabe, promise Doon grabe ko naman. naranasan na parang mahirap kala ko kasi dati sa beauty queen, parang ganda-gandahan lang, walang problema. Straight body, smile, then Project. wave. Oh. Ganyan lang. Hindi. Lahat ng mga insecurities mo sa katawan, lalabas yan. Promise. Kaya si Faith talagang, pag ito sumabak talaga, susuportahan ko to dahil grabe yung pag-aalaga niya sa sarili niya. Oh, Grabe yung Faith. nilulukan Why ko not? siya na the next Miss Universe dito sa Pilipinas. Kasi yung kung bata pa lang siya pero mas matanda ata ako sa kanya, pero yung kung paano niya dalhin sarili niya dahil nakikita ko siya sa mga nakasama ko. Totoo. Tsaka sa mga naging winner. Parang gusto kong hindi para sa kanila yung pagpapatunay ko. Para sabihin ko na nasa Pilipinas ako, nandito ako sa mundo, nandito ako sa Pilipinas na mapanghusga. Pero kailangan kong patunayan para maka-inspire ako ng mga kabataan na Yes. gusto nila marating yung mga bagay na pinapangarap nila na bakit si Ate Herlin nagawa niya yan kahit hindi siya Yes. mayaman, kahit hindi siya ganun kagandahan. Kasi kapal lang na mukha meron ako eh. Hindi ako kumakanta, hindi ako sumasayaw, hindi ako magaling na host, hindi ako magaling umacting, pero yung kapal na mukha, Ang nakaka-inspire dami siya. mo nun. Punong-puno ka nun. Sobra-sobra. Yung parang ayun yung mission ko nga, kagaya ng sagot ko. Ang aking mission ay magbigay inspirasyon. Oh. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan na nawawalan ng pag-asa, ipagpatuloy nyo lang. Promise, si Ate Herlin nandito lang para supportahan kayo. Ang Maraming taray ni Ate Herlin. Di po ba? Pero maraming salamat, Maraming salamat mga po. girls. Sobrang nakakatuwa na binigyan nyo kami ng napakaganda nyong insight tungkol sa kagandahan, sa pag-attitude na tama, pagdating sa pag-view sa sarili. At kung meron mang nanonood na dalaga ngayon na iniidolo kayo, meron ba kayo munang gustong sabihin bago tayo tumawid sa executive whisper? Ako unang-una, hindi ako nagsimula na may kumpiyansa na ako sa sarili ko. I think yung pagiging prepared mo sa mga bagay na gusto mong gawin, yun yung makakatulong talaga sa'yo para when you step into a room, alam mo na yung confidence mo nanggagaling sa preparation mo, sa dedication mo, bilang sa kung anong gusto mong maabot na pangarap. And also, yung physical na kagandahan, hindi yan mapapantayan ng lambot ng puso na meron ka, 'di ba? As long as your Tama. intentions are pure and clear with people around you, I think katulad ng sinabi ng Herlin, dun ka mamahalin ng mga tao. Thank you so much, candidate number 9. Wait, na Silva. Yes, Miss Herlin? At sa akin naman, huwag kang matakot mangarap.
Pag may pangarap ka, sasamahan kita. Oh, di ba? Ako Parang ang iyong politiko yung atake konsensya. mo dun, ma. Hindi talaga, promise. Sobrang advocacy ako din yun. As a beauty Supportive. queen, hindi ko naman gusto din ang crown. Gusto ko magkaroon ako ng boses. Platform to inspire. Boses para ma-inspire ko sila. Tsaka maraming salamat talaga dito din sa podcast nyo. Sabi nga namin nito, kanina parang pagod na pagod ho talaga kami. Pero may, Sabi naman namin si Ate Tuesday tsaka si Buboy to. tropa. Alam niyo yung parang Masaya siya. nakaka-inspire na parang nagamit ko yung podcast nyo para masabi ko lahat ng mga meron din akong hinanakit. Actually, nalabas ko yung mga bagay na parang ang tagal kong kinimkim na parang hindi ko nasabi sa lahat ng platform ko sa SOCMED. Dito ko nagawa. Ibig sabihin, napaka-komportable yung kausap. Kaya parang everything's happened for a reason. Sabi ko nga, kapag hindi ko na kaya, uwi ako. Kasi masama po yung pakaramdam ko din kanina. Nagtatainga ho ako at saka may pilay ho ako. Pero sabi ko sa kanya, basta saglitan lang natin kasi pagod na pagod ako. Gusto ko itulog. Yung pala, yung energy na to, ibibigay ko dito sa podcast na to. Thank you so much. Maraming Marlene, for Maraming saying salamat. that. Kasi sobrang dami yung na-inspire sa mga viewers natin ngayon, lalo na ikaw, Herlene, tsaka Faith. As in, ako nga, tamang kinig lang ako sa inyo. In fairness sa'yo, Faith, yung ilang taon ba tayo nagkatrabaho nun? Ibang-iba ka talaga ngayon. Ang dami mo ng knowledge, sobrang lawak mo. Erlin. Ano ba Sabi ko? mo, Faith, halatang iniisip mo ko palagi. Herlene. Nalito rin ako eh. Ikaw talaga, Sorry. Boboy. Sorry. Boy, naging asawa ko yan eh. Oo. Sa false positive. Kumbaga, nung una pa lang, talagang alam ko ng taas-taas ang pangarap mo. At kung masabi ko ngayon, lahat ng yun natupad mo na at marami ka pang maaabot. Promise. At Faith, ikaw din. Sobrang, alam mo naman, supportive naman ako sa inyong dalawa, friends. Oo. Salamat. Tsaka maraming salamat din sa inyo. I know marami kayong ginagawa pero pinaunlakan nyo kami. You can always use your honor as a platform, as an avenue to share your knowledge, your wealth of wisdom to, especially to young girls that Yes. look up to you. At bukod doon, kung meron man kayong mga personal problema, kahit walang your honor, pwede nyo kaming gamitin ni Buboy sa mga paraan na kabawal-bawal sa mata. Gamitin nyo kami. Gamitin nyo kami. Hindi, ibig sabihin mga kaibigan nyo rin kami. Pwede nyo Yes. kaming bulungan at magtutulungan namin kayong iproseso ito. di ba? Ipapalo kita, Tuesday. Kasi si Buboy talaga, isa siya sa mga tinuturing kong best friend dito sa showbiz. Oo. Mga mga tao dito, mga Salamat. totoong tao. Kaya Hindi, yun ang gusto ng show na ito. Tsaka bukod, may budget kayo, binigyan nyo kami TF. Hindi. Ay, sorry. May budget binigyan po nila kami TF. Pero parang alam mo yun, parang with or without TF. Parang, Okay. Guys, alam nyo na sa next ma-appreciate ko po episode. Pasabi po dun sa nagpapirma sa kanya, pakibura po yung pirma. sorry. Okay, talon na At tayo. speaking of bulungan, Ayan na. eto na, dito na tayo sa isa nating segment na isang paborito din namin at for sure sa mga viewers at sa mga Uy. nakikinig, ang Executive Whisper. Pwede nyong ibulong, pwede nyo na rin namang sabihin kung kaya lang naman. Pero respeto, kapag ibubulong, hindi namin sasabihin. Sige. Okay, may mga katanungan kami dito. For Herlene. Herlene, sinong aktor na ayaw mong makatrabaho? Yung totoo. Siguro ayoko na makatrabaho. Si Rob. Ha? Si Si Rob. Rob. Gomez? Bakit? Ayun nga yung nagka-issue nga ni last year. Ngani, oh. Tapos parang hindi lang ako napagtanggol. Siguro alam niya naman kung bakit ayoko na siya makatrabaho. Pero yun, siguro siya lang. Pero kung siya yung tatanungin, feeling ko din naman ayaw niya rin ako makatrabaho. Iwas gulo na lang. Oo, iwas gulo lang din. Para iwas issue, parang pagod na lang din talaga ako sa mga binabatong hindi naman talaga din. Alam mo yung ang hirap ipagtanggol ng sarili mo. Yes. Tapos wala pa nagtatanggol sa'yo. Kaya nilulunok ko na lang lahat ng mga masasakit na salita. Alam nyo naman din siguro yun. I-blip nyo na lang. Pero yung ayan, basang-basa naman na yun, no? Hindi, pero wala. No hate ako sa kanya. Basta siguro para lang sa ikakatahimik ng lahat. At least nasabi mo. Apo. Oo. Okay. Nirespeto namin yung sinabi mo na yun. Thank you for being honest, no? I wouldn't expect anything less from Herlene Budo. Sasabihin niya talaga. At ito naman, for Faith. Ba't may dito? Ako na magtatanong kasi mukhang kasama ka dito sa tanong na ito. For Faith, puwera kay Buboy, sino ang aktor na pumorma sa iyo? Ay! Alam ko na, ako na sasagot. Charas! Sino sa kanila? Ganda!
Ang ganda. Pwede mo Top of sabihin the kahit list. ilan. Top of the list. Ayoko magsabi. Pabulong na lang. Pwedeng whisper. Marami kasi, friend Hindi, eh. bulong mo lahat. Yung top of the list. Sobrang dami ba? Baka 3 days tayo magbulungan. Hindi naman ganun. Oo. Para tapos, pinakamadali. Hindi ko naman. Yung yung isa lang ang kilay. Ha, sinabi. Ito pa, isa, matindi to. Sino? Hindi nga. Sino? Ay, maloloka kayo. Maloloka kayo sa binulong. Ikaw din, gusto mo ma. Ang ano nito, Ang juicy. Sobrang malaman! Ang juicy. Oo. Uy, pero Faith? in fairness iba talaga ang ganda ng isang Faith Da Silva din. Yes, I agree. I agree. Deserve. Maraming salamat Oh. po. Deserve. Shucks! Ang sobra pala. Parang press Hindi, pala kami ng mga pero alam looks. mo, ang pinaka talaga, Ate Boy, Chus. tumigil ka. Ate Tigilan Chus, mo ko. alam mo, sa lahat ng mga artista na pumorma sa akin, Oo. meron kasi akong isang hinantay talaga ng medyo matagal. Oo. Parang bet mo na. Iniintay ko lang siya na na magtanong. Sino? Ikaw. Alam mo, Hindi, kinikilig akong totoo. Hindi totoo nung time talaga na yun, parang, hindi kasi nung bata pa lang kami nito ni Buboy, hindi ko talaga alam kung natatandaan niya na to. Natatandaan ko lahat. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Siguro ilang Kay Direk Mario J. De Los Reyes pa lang 7 years yun. old yata or 8 years old. Tapos merong mga artista na parang pinagtitripan-tripan kami ganyan. Tapos parang sinabi nila sa akin na ikis ko daw si Buboy dito. 8 years old pa lang kami. Tapos kinis ko siya, tapos kilig na kilig talaga ako. Grabe. Alam mo, itong buffet na tandem na to, matagal ko nang gusto to. Bakit hindi natin gawin totoo yung buffet? Ay, hindi. All you Hindi can. naman, basta si Sige Buboy. na. Happy na ako para sa kanya. I mean, like, sinasabi ko lang na may dumating yung point na even like yung mga ibang tao, parang tinatanong ako na, talaga ba? Akala ko kasi parang tropa-tropa lang kayo. Ito, total, umaming ka. Ako aamin din ako. Ayan na! Ito, totoo. Ito, hindi, totoo. Guys, kalma ako lang to. Kami lang to. Alam nyo naman na honest akong tao, di ba? Oo, Sobra. Kung ano kami ni Faith, lalo na kapag nag-EOS tayo, Yes. di ba? Kung ano talaga ako sa kanya noon, walang halong kaplastikan yun. Talagang gustong-gusto ko talaga si Faith. Oo. Sa Alam naman namin yun. sobrang gusto ko si Faith, napangunahan lang talaga ako ng kaba at sobrang, alam mo yung parang, siguro question ko din yung sarili ko, na parang, sasapat ba ako sa isang Faith Da Silva? Ay, So, grabe naman. Kaya ngayon, mas pinili ko na suportahan kita, no? Kahit ano man ang desisyon mo sa buhay, mas gusto ko na nandito lang ako para sa iyo. Teka nga, lipat na ako dyan, Herlin, kasi parang dapat, dito ka na, lipat ka na. Dali na, Faith, dali na. Huwag ka na, ikaw Hindi, totoo lang yung sinasabi ko. Kumbaga, Oo. blessing din na talagang nakatrabaho ko isang Faith Da Silva. Well, I think, parang nung time na yun, alam naman namin both eh. Pero siguro nagiging lang kami, nagpapaka-professional lang din kami. Tsaka gusto namin, siguro more than anything kasi gusto namin protektahan yung friendship. Kasi ang lalim ng friendship na yun Sobra. eh. Nangihinayang kayong mawala yun. Ang lungkot pag nangyari yun, di ba? Kaya, ang masabi ko lang, happy naman ako para sa'yo, boy. Happy rin ako para Yes. sa iyo, Faith. Sobra. Aww. At happy ako sa kung anong meron tayo Hindi ngayon. ko to in-expect. Nagsimula kami sa usapang ganda, biglang naging Valentine show na. Parang naging dating game. Ano nangyari? Tapusin na nga natin nang makapag-date na kayo. Okay. Palakpakan ulit natin Herlin Budol and Faith Da Silva. Alright. Ay, nako, personally, marami po ako natutunan sa mga babaeng magaganda, matatalino at full of confidence kagaya po ninyo. Kaya narito ang aming isusulong na batas. Ayan, kung hindi niyo po na itatanong, may batas talaga dito, hindi po ito kagaguhan lang. Oo naman. Okay, ito po ang batas na aming ipapanukala ngayong araw na ito. Gaganda ka, Lo. lo. Ano ba yung gaganda ka, lo? Huwag mainggit sa magaganda. Sabi nga ni Elsa, tayo ang gumagawa ng sumpa.
walang himala. Ganon. Tayo lang po ang gumagawa ng sumpa. Kaya kung gustong-gusto po ninyong gumanda, huwag kang mag-alala dahil pagdating sa ganda, basta may pera, may himala. At sabi rin ni Elsa, ay paano ka dyan? Sabi rin ni Elsa, let it go. Yes! Ibang kaya sa'yo. Ay, mga rin Sorry. Sa ating gorgeous ladies na nandito, give yourselves a big round of applause. Kayo ay dapat ehemplo at maganda kayong halimbawa sa mga magagandang babae. Kailangan na mag-CR ni Herlin. Let's go. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa ating hearing for today. At lagi niyo pong tatandaan, deserve mong tumawa. Deserve mong sumaya.